Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang isang napakagaling at napakatalinong abogada na si Attorney Persida Acosta. Di mapigilang magsalita at maglabas ng kanyang sama ng loob si Attorney Persida Acosta dahil ang mga magsasaka at mamimili ay labis na apektado sa di makatarungang presyo ng sibuyas. Sana naman ay umaksyon na ang administrasyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. para mapigilan at mahinto na ang mga smugglers dahil lalong naghihirap ang marami sa ating mga kababayan ngayon. Buti na lamang at may mga taong tunay na may malasakit sa bayan, tulad ni Attorney Persida Acosta. Nagtatampo ang mga magsasaka. Mura binibili sa kanila. Bakit sa merkado napakamahal binibenta? Ayan, masama po yan. Lapag sa batas yan. Tinatago sa warehouse. Mag-aantay na mataas ang presyo, saka ilalabas. Yan ang hoarding. Bawal yan, may parusa dyan. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, go 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 lang Madam Acosta. Grabe kasi mga presyohan ngayon mga kaibigan, lalo't magde-December pa ngayon, no? Sana bumalik na sa dating presyo yung sibuyas. Grabe yung sibuyas ngayon. Mabuhay ka. Maraming salamat at ipinagtanggol mo ang mga kapatid nating farmers. God bless you po. Sana magising ang Pangulong Bongbong Marcos para maayos yung problema sa ating bansa. Dito sa Taiwan, mura lang ang sibuyas. Kahit hindi man sobrang lawak ng Taiwan, affordable ang mga bilihin dito. Hindi kagaya dyan sa Pinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagtatanim sila ng sibuyas. Kulang pa rin. Kaya totoo sinabi ni Attorney Acosta, nakakahiya tayo kasi sa Pinas ang isang pinakamalaking agrikultura. Sana Lord, maayos tong problema kasi dami kawawa at nadadamay sa pagtaas ng mga bilihin, lalo na yung wala ng pangbili. Dapat mahal naming Attorney Acosta, hindi lang makulong, dapat bitayin ng mga iyan, hindi lang magsasaka ang ginagawa. Yun ang dapat mga kaibigan, dapat yung mga ganyang klaseng tao, mga burawot sa pera, binibitay. Gago ng mga iyan, pati mga mamamayan na hikaos ay walang awang pinagsasamantalahan ng mga iyan. Dapat may patas na bawal na pagtaas ng presyo ang alinmang bilihin kapag may shortage. Iyan ang batas na lunas sa mga nag-hoarding at nagsasamantala sa bayan. Salamat idol, ingat. Tama po kayo attorney. Bakit ang tagal aksyonan niyang problema sa sibuyas? Paano yung power plant na nagka-problema? Kaya kayang ayusin agad. Kung ganyan kagunggong ang galaw ng gobyerno, wag na tayong sumabay sa teknolohiya. Nakakahiya Pilipinas, pinagtatawanan tayo. Ang galing magsalita ng leader, halos lahat ng trope, papapakyaw niya kung pagalingang magsalita. Sana sa gawa at aksyon ganun din. End quote. Laging mainit ang iso na to, ilang linggo na. At may nabasa ako na may mga magsasakang nag-suicide. Dahil bibilin sa kanila 8 pesos, 10 pesos. Tapos mababalita nila 700, 600 per kilo. Binili sa kanila mura na mga middlemen ng mga negosyante. Pero alam niyo ba ito nangyayaring to? May solusyon dito eh. Bababa presyo ng sibuyas. Ang dami kayang sibuyas na naaani ang ating magsasaka. Lalayo pa kayo? May tanim akong sibuyas sa paso, mag-aani na ako. Wow. Oh, madaling itanim eh. Bakit ganon? Ang mahal. Yung mga hoarder, profiteer, cartel, smuggler,
Ayan, yung anti-smuggling law, iba pa yun eh. Ayan, ano ang kulong sa mga hoarders, JC? Ayan, maaaring patawan ng parusang pagkakakulong na aabot sa 5 taon hanggang 15 taon at multa na hindi lalagpas sa 2 milyon ang sinumang sangkot sa price 2 manipulation. million ang fine? Oo. Kaya ito, mga kapulisan, eto na, kung nagmo-monitor kayo, eto may batas, 5 years to 15 years imprisonment with fine of 2 million pesos sa mga hoarders. Ano nga uli yung hoarders? Tinatago yung produkto. Yes. Para pag Iipit. naubos ang Ipitin ang supply, supply. tataas ang presyo. Kasi the greater the supply, the lower the prices. O, di ba? Kaya nga mga kababayan, sa pagkakataon ko, tulong-tulong po tayo. Report po ninyo. At ang buong person ang tutulong dyan. Ang mga distrito namin. Para po malamaw, sino ba yung mga hoarders na yan? Economic sabotage yan eh. Sa totoo lang, nakakahiya. Sa Amerika, ang mura ng sibuyas. Pati dito sa Pilipinas, mahal. Agricultural country tayo. Agricultural country. Yan. Oh, nakakahiya. Oh, yan mo. Ayan, makikita natin. Pag ang puhunan mo 100 piso, ano lang ang tubo mo? Dapat 10%. So, dapat 110 lang. Kahit sabihin ng 20% pa nga, payag ako eh. Hindi yung napaka-sobra. Binili mo na halaga 10 piso, bebenta mo 500 piso. Ano yun? Ilang persento yun? About 500%. Parang Ilocano si Atty. Acosta, mga kaibigan, ano, yung pananalitaan niya. Pansin ko lang. Kasi ako, mga kaibigan, Ilocano rin ako eh. Hindi lang 500. Sobra-sobra. Hindi reasonable. Ano na yan eh, grid na yan eh. Hindi naaawa sa moralitang Pilipino. Binabudget yung minimum wage na kinita. Buti nga kung may minimum wage pang kinita. Eh ba't napakamahal? Bakit papatungan ng sobra-sobra? Kaya pagdating sa palengke, bibili ng mga tindera, bibili ng 500. Siyempre, ano pa magiging presyo nun? Kaya nagtatampo ang mga magsasaka. Mura binibili sa kanila. Eh bakit sa merkado napakamahal binibenta? Ayan, masama po yan. Labag sa batas yan. Sa totoo lang, pwedeng huliin ng pulis ang lumalabag sa batas. Kaya pag yung 200,000 pulis sa buong Pilipinas nang huli ng mga hoarder, smuggler, profiteer, ay hindi tataas ang presyo ng ano natin. Mga bilihin, gawin yung trabaho. Okay, kartel. Anong kartel? Nagkakaroon ng kartel kung may kasunduan ng mga negosyante o tao na sangkot sa produksyon, manufacture, importation, storage o pag-iimbak, transport, distribution o pagtitinda upang madiktahan ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kung sabay-sabay na nagtaasan ang presyo ng mga produkto, ito ay dahil sa nagsabwatan ang mga negosyante na parehong taasan ang mga presyo sa merkado upang walang choice ang mga consumers. Yun, usap-usap. Nakakalungkot yan eh. Itong hoarding, ano ibig sabihin? Yes, ipinagbabawal po sa ilalim ng Republic Act number 7581 ang hoarding, pag-iimbak o ang sadyang pag-iipit ng supply ng produkto na lampas sa normal na inventaryo o stock ng isang negosyante. At ang pag-ayaw nito na ilabas ang supply na sobra sa karaniwang inventaryo sa merkado upang mabili ng mga consumers. Halimbawa, karaniwang tinatago ng mga hoarders ang supply ng sibuyas o itlog para tumaas ang mga presyo nito at ilalabas o ibebenta lamang ang mga nasabing produkto sa publiko kung tumaas na ang mga presyo nito sa merkado. Kaya hino-hoard, iniipon, tinatago sa warehouse, mag-aantay na mataas ang presyo, saka ilalabas. Yun ang hoarding. Bawal yan. May parusa walang dyan. supply. Di ba, Miss Kay? Yes Yan po. ang profiteering. Ayan, ang profiteering naman po kaugnay sa hoarding ay ang pag-aalok o pagbebenta ng mga pangunahing bilihin ng higit pa o lagpas sa tunay nitong halaga. Yun, isang patunay na may nangyayaring profiteering o ang pagkakaroon ng sobrang mahal na bentahan ang una, kawalan ng price tag sa produkto. Pangalawa, panlilinlang sa timbang o sukat ng produkto. Pangatlo, adulterated o hindi po puro at hinaluan ang produkto. At panghuli, kung ibinebenta ang produkto na lagpas 10% sa orihinal na presyo nito. Ngunit po ang binebenta ay mga produktong pang-agrikultura gaya ng sibuyas, kamatis, isda o marine products at ibang seasonal products. Ang mga naunang palatandaan ay hindi po naaangkop. Ngayon natututo na tuloy magluto ang mga kusinero, kusinera. Bawang na lang ang sahog, wala nang sibuyas. Kasi mahal. Pero tignan mo yan, i-discuss natin to. JC, anong solusyon? Ayan nga po, Chief, mga ka-netizens. Napakaraming problema ang kinakaharap ng bansa ngayon. Sa kasalukuyan, apektado ang mga Pilipino sa mga panlulumong pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gaya ng sibuyas, nakakaiyak kapag hinihiwa. Ngunit ngayon, bumibili ka pa lang ay napapaluha ka na agad dahil sa napakataas na presyo nito kada kilo. Yan, ang pagsipa ng presyo ng mga produktong pang-agrikultura ay sanhi di umano ng sabwatan ng mga traders o negosyante na nagdudulot ng price manipulation. Ang tanong, may batas ba na nagbibigay proteksyon sa ating mga consumers laban sa mga mapang-abusong negosyante? Miss Kay, Ayan. ang isang batas, special law, pag may penal clause,
may karapatan ang ating kapulisan at maging ang ating military. Huliin ang lumalabag sa batas. Anong batas yan, Kay? Ayan, Republic Act number 7581. Republic Act 7581. Ayan. Okay. Ayon nga po sa kasabihan, save for the rainy days. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon ay maganda ang naidudulot ng pag-iipon o pang-iimbak. Akalain niyo po maaari pong maging krimen ang pagsisave o pag-iimbak sa ilalim nga po ng Republic Act number 7581 o ang The Price Act of 1992 na inamyendahan po ng Republic Act number 10623. Alam mo yung Republic Act 10623, bago lang yan. Kasi 10,623 na, no? Yes. Bago lang yan. Inamyenda yung The Price Act of 1992. Ayan. O ngayon, ano ba mga bawal sa ilalim ng batas? Kapag bawal, may kaukulang parusa. Diba? At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.